Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today ulit pag-usapan nga natin itong pahayag di umano ni Pastor Apollo Kibuloy. No? Nagsalita, karapatan, patuloy na ipaglalaban. Okay, pakinggan muna natin itong portion. Okay, dun sa mga gustong panoorin yung buo because medyo mahaba to, 32 minutes. Panoorin nyo na lang po directly dito sa DZAR. Magandang araw. Naglabas na ng opisyal na pahayag si Pastor Apollo C. Kibuloy kung saan itinanggi niya nagtatago siya sa mga otoridad. Narito ang kabuuan ng paliwanag ni Pastor Apollo kung paano at bakit kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili laban sa papangabuso at mapangambing mga individual at organisasyon. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa ibayong dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito, na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa doon. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po pupunta sila ng bansang Amerika ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang kaharian sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabwat sila. Kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika. 43 counts. Kumuha kami ng 22 abogado doon at hinarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. At 3 taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin. Kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika
kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niyang Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open. Pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na ang mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya noong December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun. Pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition. Kasi may extradition treaty tayo. Yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na $2 milyong sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po ay tatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung 4 kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos ang kanilang playbook ginawa na kukunin o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, puro murmuron lang po yun. Pagkatapos ako, pilit nila akong pinaaten. Medyo mahaba-haba na yun, guys. Anyway, here's my thoughts about this. Okay? If you recall, yung isa kong video, sinabi ko, yung about dito kay Pastor Kibuloy, wag natin siyang bigyan ng
trial by publicity. It is better for us to give him a public trial. Okay? Kung maalala nyo rin, sinabi ni Pastor Kibuloy na hinahamon niya na dalhin sa korte yung mga problemang legal laban sa kanya. So, nadala na. May warrant of arrest na. May mga kasama na rin siya na voluntary sumuko. Okay? Voluntaryong sumuko, nakapag-bail na rin. Sabi nga sa news, ito daw mga naging ikinaso kay Pastor Kibuloy ay bailable. Nung isang araw nga, no? I think it was yesterday. Yun, yesterday. We're having this discussion with my professor. And napag-usapan nga namin, nahapiawan namin itong issue ni Pastor Kibuloy. I failed to ask him this question. Okay? Kasi sinerve na nga yung warrant of arrest niya ng isang branch, okay, ng court, RTC court. Meron din nakalabas na warrant of arrest para sa kanya galing naman sa Senado. Ngayon, dahil nga meron ng kaso sa kanya, no? Ano yung effect ng warrant of arrest na nanggagaling ng Senado? No, I wasn't able to ask that question. Kung magsusupersede ba 'yon? Kung naka-bail ba 'tong si ano, tapos ngayon yung paparat tas iko-contempt nila, ikukulong din nila. So what's the point? 'Di ba? Gusto ko maintindihan itong ginagawa ni Pastor Kibuloy. Sa totoo lang, gusto ko maintindihan. I'm trying to find a very reasonable way to understand him. Pero natatawa lang ako dun sa fact na siya yung nanghamon na dali na lang daw sa proper forum, sa ano na lang sasagot na lang siya sa mga korte, ganyan, ganyan. Definitely sasagot naman yan kasi may mga abogado yan eh. 'Di ba? Pero ikaw yung naghamon na magkorte, tapos ngayon na may warrant of arrest ka, galing sa mga korte or galing sa isang korte, pinahihirapan mo yung mga law enforcement agencies natin, yung mga law enforcement agents natin. Nahanapin ka. Bailable naman yan, ba't hindi ka na lang mag-bail? 'Di ba? Kasi dapat ang pinag-uusapan natin kung ano lang yung kaso mo dito sa Pilipinas. Huwag mo na munang i-drag yung mga kaso mo outside of the Philippines. That's a different story eh. And honestly, that should be treated differently. Okay? Kasi kung ano yung kaso mo doon, territorial yun eh. Kung ano yung kaso mo rin dito, territorial din dito. Yung kaso mo rito, hindi mo naman pwedeng bitbitin niya sa Amerika. Yung mga kaso mo sa Amerika, hindi mo naman pwedeng bitbitin dito. I honestly get some part of your point. But the entirety of it, hindi ko na siya maintindihan. Kasi kung babalik lang dun tayo sa basic premise, ikaw yung naghamon. Nung pinapatawag ka sa Senado, ayaw mong pumunta dahil ipoprosecute ka nga nila doon. Okay, I am with you on that. Pero ngayon, na nasa mga korte na yung kaso mo, may warrant ka na, bakit hindi ka mag-voluntary surrender? At mag-bail ka na lang. 'Di ba? Dahil ba may threat sa buhay mo? Dahil ba may kinalaman ang mga Marcoses kung bakit nangyayari 'to sa'yo? Nakakalungkot lang 'no, kasi while I'm listening to Pastor Kibuloy, nadadrag ang pangalan dito ni VP Sara. 'Di ba? I hope VP Sara can make a comment about that. Kasi ang lumalabas dito sa sinasabi ni Pastor Kibuloy, he was forewarned na itong mga bagay na 'to mangyayari sa kanya. Tsaka yung mga pinapaliwanag dito ni Pastor Kibuloy, hindi na question para ako personally paniwalaan ko yung sinasabi niya.
Hindi mahalaga sa'kin, hindi material sa akin yung explanation dito ni Pastor Kibuloy. Bakit? Kasi nga may kaso na, eh. Ang importante sa'kin dito, sagutin niya yung mga accusation sa kanya sa mga korte. Then dun tayo magkaalaman, 'di ba? Ito rin yung nakakatawa. Sabi nga ni VP Sara, 'wag daw bigyan ng trial by publicity si Pastor Kibuloy. Pero binibigyan niya ng rason ang mga tao to make a reaction diyan sa pahayag niya. Kaya eventually ang mga tao magbibigay ng opinion and that opinion becomes a trial by publicity, 'no? Again, ako guys, I'm very objective here. Ang akin lang, ikaw ang unang naghamon na magkasuhan na lang kayo at hayaan ng korte na mag-handle. Ta's ngayon pinahihirapan mo yung mga sorry, inaantok na ako. Nahayaan mo yung mga law enforcement agents natin na mag-field trip para lang hanapin ka. 'Di ba, sabi na nga ni ano, ni Senator Bato, siya daw bahala sa'yo. Ang dami mong ano, eh, 'di ba? If you recall guys 'no, minsan ko na ring sinabi 'to, pagdating sa batas walang powerful. Batas pa rin at the end of the day ang mananaig. We want justice for Pastor Kibuloy. We also want justice dun sa mga taong di umano, eh, na-violate ni Pastor Kibuloy. But how can we find 'no, how can we get that justice na we want for Pastor Kibuloy kung ganito yung nangyayari sa kanya? Kung ganito yung ginagawa niya? Oh, nakakalungkot kasi hindi naman ganyan ang tingin ko sa mga Duterte. Tingnan mo, sinasabi dito ni Pastor Kibuloy na ang nagbigay pa sa kanya ng warning is si VP Sara, 'di ba? Oh, nakita niyo ba yung part na yun? Ito guys, pakinggan niyo 'to. Playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Yung pinoprotektahan ka ng mga tao, ta's ngayon malalagay pa sa alanganin yung mga taong nakikiusap sa publiko na wag kang bigyan ng trial by publicity. I really want VP Sara to respond dito 'no, sa sinasabi ni Pastor Kibuloy, 'di ba? Pakinggan natin. At ng ating VP member, playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos ang kanilang playbook, ginawa na Alam mo para sa'kin guys 'no, dahil nga nag-aaral na nga tayo sa mga batas, there are so many legal remedies that Pastor Kibuloy 'no, can utilize or can use. Maraming magagaling na abogado si Pastor Kibuloy, okey? Andiyan si Attorney Topacio, andiyan si Attorney Harry Roque, andiyan si Attorney Salpanelo,
Maraming nakapalibot na magagaling na abogado rito kay Pastor Kibuloy. Hindi ako sure kung ito bang ginagawa niya ay isang part ng strategy nila, or I'm very sure naman binibigyan ng advice 'tong si Pastor Kibuloy ng mga abogado niyang kakilala, 'no? Even yung sarili niyang mga hired niyang lawyers. Of course, best interest ng client ang priority ng isang abogado. Now, the thing is, bilang si Pastor Kibuloy, 'no, head ng isang congregation, ng isang simbahan, be an example to your people. Mas mukha pang naging example itong mga kasama mo na accused din, 'di ba? I'm calling you out now. Ikaw yung naghamon na magkortehan. Nasa korte na yung kaso mo, nagkaroon ng probable cause. Mag-file ka ng bail, 'di ba? If meron pa nga abuso ginagawa ang Senate at saka ang Congress sa'yo, puwede ka naman mag-file ng complaint sa Supreme Court, eh. Kitang-kita naman natin kung gaano ka-fair ang Supreme Court, 'di ba? Imaginin mo, yung pagbawi ng amnesty ni Trillanes, tinawag ng Supreme Court unconstitutional. We should be happy for that. Bakit? Ayon na nga sa mga ibang, talagang lehitimong mga DDS, even sila nagustuhan nila yung outcome, naging desisyon ng Supreme Court. Bakit? Lumalabas kasi diyan at nakikita at napapatunayan natin na patas, 'no? At least between the 3 branches of government, ang masasabi nating sandigan natin ay ang Supreme Court, 'di ba? Yun na lang yung only hope natin, eh, between the 3 branches of government, eh, na impartial ang Supreme Court, ang judiciary, 'di ba? Again guys, I don't know, 'no, dun sa mga kasama natin diyan na, sinusuportahan si Pastor Kibuloy, manawagan tayo na maging ehemplo siya sa kaniyang congregation, sa kaniyang mga followers, believers, na ipakita niya na he's not only a man of God, but he is a man of law. Na mas nananaig para sa kanya ang rule of law than rule of men, 'di ba? And lastly, walk the talk, pastor. Walk the talk. Huwag kang matakot. Alam ng taong bayan ang ginagawa ng mga hinayupak na 'to. We are going to watch every single step na gagawin nila sa'yo, 'di ba? Kung kailangan natin silang i-call out, we're going to do that. But for now, walk the talk, pastor.